After 2 years, mag-aayos na rin ng legalization papers yung friend ko. From irregular status to regular or legal status. So mga dara ko, share ko lang sa inyo. Kagabi kasi, nakachat ko siya. So yun nga, fast forward to 2 years. Ngayon, nag-aasikaso na siya ng papel niya for legalization. Before, or expected niya na 3 years talaga yun. Pero dahil nga sa bagong lay nitong May 2025, 2 years na lang. At ngayon, mag-start na siyang mag-ayos ng legalization papers niya. So habang magka-chat nga kami kagabi, alam mo yung nagbabalik tanaw ka na sa lahat ng hirap na dinaanan mo noon, which is, syempre, pag nandun ka as of the moment, mahirap talaga, versus ngayon, na tinatawanan na lang namin. Relate din naman talaga ako kasi nahirapan din ako. Lahat naman halos nahirapan din siguro talaga or makaka-relate kasi hindi naman talaga madali or yung mabilis or magaan yung pagdadaanan mo once na nag-Spain ka. So, yun na nga. Etong friend kong to, galing siya ng Taiwan. So, from Taiwan to Poland, hindi siya nagstay ng Poland for work. Pero nagstay siya ng mga ilang araw doon. Then, ako yung nagbook ng ticket sa kanya papunta dito sa Spain. So, ayun na nga. Back then, 2 years ago, parang 3 months din siyang nag-struggle makahanap ng magandang amo. So, nandun yung thinking niya na, babalik na lang ba ako ng Poland? Kasi once na may Schengen visa ka talaga, as long na valid pa yan, pwede kang mag-jump, ganun. So, ayun ang kagandahan sa Schengen visa. Pero yun nga, nandito na siya eh. Parang konting push na lang ng luck para makahanap ng magandang employer. So, same way din sa akin, nung unang pagdating ko dito, okay naman, dahil nga may trabaho ako, di ba? May trabaho ako pagdating ko dito. Pero, meron kaming di pagkakaintindihan nung naging amo ko. Kaya umalis ako talaga agad. 1 month. 1 month lang ang duration ko sa kanila. So, after that 1 month, nag-part-time ako, which is nag-1 month din ako. That part-time, pag sinabi kong part-time na yon, 4 hours a day siya, Monday to Thursday. So, kung ganun lang yung trabaho mo sa isang buwan, hindi talaga sasapat yun. So, parang nag-i-struggle din ako. Siyempre, pag OFW ka, sanay ka na OFW, tapos kumikita ka monthly, once na yung income mo na ganun, na stop, tapos nandito ka sa abroad, mahirap po talaga, lalo na pag breadwinner ka or may sinusuportahan ka sa Pilipinas. And then, dun na nag-i-start mag-mix up yung utak ko na, iniwan ko yung Poland, para lang ba dito? Iniwan ko yung pagiging associate staff, para lang maging house helper dito. Tunay po yan, experience ko po talaga yan. Pero yun nga, sa tiyaga, sa sipag, sa dedikasyon, no, nagiging stable talaga paunti-unti. Like for example, siya, very happy siya na nag-decide siya na di siya umalis ng Spain. Although nahirapan talaga sa umpisa, katulad ng halos ng mga kabayan natin, pero nilaban pa rin talaga niya. So, 2 years ago, hindi rin ganun kabilis maghanap ng trabaho, what more pang ngayon. Kaya ang mai-advise ko sa inyo, mag-ipon talaga kayo. Kasi for example, yung friend ko din na isa, dahil meron siyang pera na nagpunta siya dito, hindi niya kailangan mag-grab ng work na kahit sobrang baba ng sahod, ay papatusin niya. Unlike dun sa mga, syempre, if wala kang budget, as long na may mag-offer ng work sa'yo, tatanggapin mo talaga yan, di ba? Pero yun nga, dahil meron kang pera, meron kang baon, meron kang kapasidad, matitignan mo talaga kung eto ba talaga yung para sa akin, kaya ba, or nasa tamang sahod ba? Kasi meron pa rin naman ganito dito. Hindi naman porke sinabi na minimum wage, yun na talaga yung bibigay sa inyo. Lalo na pag wala kayong papel. Although na tama, may papel o walang papel, pare-pareho ng rights dito pagdating sa employer. Pareho kayong may minimum wage, pareho kayong may extra payments, pareho kayong merong vacation, pareho kayong hindi pwedeng
pagsalitaan ng masama, pagbuhatan ng kamay, hindi po. Bawal na bawal dito yan kahit na wala kang papel or irregular status ka. Pero yun nga, once na may funds ka, hindi ka basta-basta kukuha ng trabaho eh. Kumbaga, alam mo yung value mo kahit na irregular status ka. So, yun yung mapapayo ko sa inyo na once na nag-decide kayong mag-Spain, siguraduhin nyo talaga na may funds kayo kasi by that, mapipili nyo talaga. Hindi ko naman sinasabing maging choosy kayo, pero makikita nyo yung right amo para sa inyo. Parang ganun. So, back to the topic tayo. Yun nga, mahirap talagang mag-umpisa kahit ako ranas ko. Pero pag na-survive nyo yung hirap era na yon sa pag-uumpisa, in the long run, magiging stable din naman kayo. Tulad nga, lalo pag summer, tignan nyo. Pansin nyo ba sa mga nasa Spain, pag summer, halos lahat yan nagpo-post ng beach or ng mga beach videos and photos kasi dinadala sila ng mga amo nila sa playa or kung saan merong beach dahil nga kasama din sila pag summer vacation. So, yun yung mga maganda dito sa Spain. Once na nagbakasyon ng amo mo, kasama din kayo. Kaya parang turista din kayo, di ba, pagdating doon. Kasi pagdating nyo doon, may day off pa rin naman kayo. Bibigyan pa rin kayo ng day off ng mga amo nyo. Tapos yun, pag umabot ka na ng 2 years, yung mga pinagdaanan mo noon, tatawanan mo na lang. Di ba? Kaya ngayon, okay na yung status niya, meron siyang stable job, mag-aayos na siya ng papel. Di ba? Dahil sa tiyaga. Yun talaga number 1, tiyaga. Kasi mahirap talagang mag-umpisa dito sa Espanya. Hindi ko rin sinasabing, hindi ko kayo dinidiscourage, pero ang sinasabi ko lang para mapaghandaan nyo, dapat talaga pag nag-umpisa kayo dito, meron kayong baon na pera kasi kailangan talaga yun dahil walang exact date or time frame dito. Kumbaga, hindi porke sinabi nyo 5 days kailangan yung makalipat. Hindi po kasi ganun kadali. Naalala ko may nag-PM sa akin na kailangan daw niya makahanap ng bahay within 5 days. Hindi po talaga ganun kadali. Sinasabi ko na ngayon pa lang. Dapat talaga paghahandaan nyo pag pupunta kayo dito. Wag lang po kayong sabak ng sabak. Kasi pagdating nyo dito, lalo na pag wala kayong kakilala, syempre wala kayong malalapitan. Mahirap po talaga. So, yun lang ang masasabi ko na experience ko. Hirap talaga sa umpisa, pero once na, yun nga, siguro mag-aayos ka na ng papel or nagkaroon ka na ng stable job, magbabalik tanaw ka na lang sa past na kung paano ka nag-umpisa dito, which is mahirap po. Mahirap din talaga. Hindi ganun ka-smooth. Yun lang.